Son of God, in the season of Christmas, give thanks to Jesus Christ, for He gave us a new life and fills it with delight. Let us share with everyone the goodness of this season, 'cause Jesus is born for us. This Christmas time, be glad in your heart. Remember that Jesus came to save us. On this Christmas time, be glad in your heart. Remember that Jesus came to save us. What He makes us feel inside is the love never dies. The greatest gift is the love of Jesus Christ, Son of God. In the season of Christmas, give thanks to Jesus Christ, for He gave us a new life and fills it with delight. Let us share with everyone the goodness of this season, 'cause Jesus is born for us. Let us share with everyone the goodness of this season, 'cause Jesus is born for us. 'Cause Jesus is born for us. 'Cause Jesus is born for us. Pasko. 5 letra ngunit may malalim at napakalawak na kahulugan. Meron dyan ang pananaw nila sa Pasko ay gastos, material na bagay. Meron pa nga nagsasabi, itulog mo lang yan. Pagising mo, tapos na yan. Pero kapatid, napakapalad mo kapag ang naging pananaw mo sa Pasko ay maligayang Pasko sa atin na. Pasko'y dumarating, ngunit karamihay di pinapansin, pagkat sa kanilang isip ito'y sa mga bata lamang. Magagandang regalo at mga laruan lamang ang dulot sa kanila ng Pasko. Pasko'y dumarating, ngunit karamihay di pinapansin, pagkat sa kanilang isip ito'y sa mga bata lamang. Magagandang regalo at mga laruan lamang ang dulot sa kanila ng Pasko. Pagbibigayan ng mga regalo para sa akin at para sa iyo. At kahit hindi Pasko, magbigayan tayo. Pasko'y dumarating, di karamihay di pinapansin, pagkat sa kanilang isip ito'y sa mga bata lamang. Magagandang regalo at mga laruan lamang ang dulot sa kanila ng Pasko. Pagmamahalan at pagpapatawaran, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Nais ni
Kristo ay tumulad sa mga bata na kahit hindi Pasko ay masaya. Masayang masaya. Pasko'y dumarating, ngunit karamiha'y di pinapansin, pagkat sa kanilang isip, ito'y sa mga bata lamang. Magagandang regalo at mga laruan lamang ang dulot sa kanila ng Pasko. Ang tunay na Pasko, ang tunay na diwa nito, ang tunay na Pasko ay si Kristo. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala. At siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala. At siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat, pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat, pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, Yes. bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay mananalangin. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, doon na po sa lahat, ang papuri, pasasalamat, luwalhati, ibinabalik po namin, Panginoon, para sa iyo sa araw na ito. At muli, Panginoon, sa araw po na ito, naandito kami ni Minister Arnold, Sister Jeng, ako po, nagagamitin po ninyo. Lord, nawa po, lahat na mamumutawi sa aming mga labi ay magbigay kalakasan sa bawat isa. At muli, Panginoon, dalangin namin yung mga kapatiran namin na patuloy pong nakikinig, nag-aabag ng ganitong gawain. Alam po namin, Lord, na naandyan na po sila para makinig ng inyong sa JMJ na ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa oras na ito, ang mga kapatiran po naming
nasa kanya-kanyang tahanan. Alam namin, Panginoon, na kayo po yung gumagabay. At ganoon din po yung mga kapatiran po namin nasa biyahe. Alam po namin, Lord, na kayo po ang mag-iingat din po sa kanila. At ganoon din po yung aming mga kapatid na nasa ibang bansa. Salamat po, Lord, sa patuloy po na pag-iingat sa aming lahat. At muli, Panginoon, sa araw po na ito, gamitin po ninyo kami upang maluwalhati ang inyong pangalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Yan. Good morning. It's Good Happy morning. Friday today. And it's 3 days. 3 days before Christmas. Christmas. Thank Amen. you, Lord. Excited na po ba kayo mga kapatid sa Christmas? Yes. Amen. Amen. Thank you, Lord. Imagine niyo po na sa sinicelebrate natin ang birthday ni Jesus tuwing December 25. Anong Yes. kalendaryo tawag doon? Gregorian calendar. Gregorian Oh, calendar, di ba? yes. Sabi ni Pastor Ravi nung nakaraan, ang sabi niya, bakit nga ba tuwing Pasko, iba ang Simoy ng lamig, hangin, lamig. lamig. Ng hangin, And the di ba? atmosphere, yes. Yes, so Ano ang malamig? gagaling. Hindi ibig sabihin pag inano mo 'yon, ang galing-galing ng gumawa. Ibig sabihin ng Gregorian calendar Aha. na Na, na i-timing yung panahon. mararamdam, may kakaibang pakiramdam. Yes, oo. Of all the seasons, pagpasok ng Bear Month nga Oo. medyo kakaiba na. Mm-mm. Cool and cozy. Yes. Kaya nga kung iisipin natin yung panahon, 'di ba? Sobrang amazing sobrang wisdom ang ginamit Yes. para maramdaman natin yung spirit of Christmas. Yes. At sa Pilipinas, sabi nga nila, ang Pilipinas daw ay pinakamatagal Mag-celebrate. hindi ibig sabihin, nag-uumpisa. Oo, Diba? Nung pumasok maagang tayo, nag-uumpisa. ng Ayan. Christmas. Ayan, batiin muna natin yung ating mga kapatid na nagsi-celebrate ng Christmas season. Yes. Umpisahan po natin sa North. Yan. Yan. Binabati po natin yung mga kapatiran po. Simulan natin sa pinakamataas. Saan Alin ba? nga ba ang pinakamataas? Sa Paris. Baguio. Hindi, sa Hindi, ano? Yan. sa Cagayan. 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 Yun Oh, ba yun? Isabela. Isabela. Oo, Yan, mapa ng binabati Pilipinas. natin po yung ating mga kapatiran po dyan sa Sa Isabela? lugar po ng Isabela. Yes. Yan. Hindi na Merry natin babanggitin ang mga Christmas! Baka pangalan. ma-miss Tapos natin hanggang papunta ng Baguio. Baguio. Andyan yung Tugig ating mga ka raw, ha? Baka kapatiran. makalimutan natin yung Baguio, kapatid natin pababa yan. ng Agoo. Go. Ano yan? Ay, meron na rin pala sa Bawan. Kina Sister Tere. Diba, Hindi, meron? La Union. La Union ba yun? Luna. Luna. Yan, Oo, sa Luna po yung outreach kina sa Sister Tere. May Luna. outreach na po tayo doon. Tapos, Agoo. ano yun? Agoo. Pangasinan. Tapos, Pangasinan. Pangasinan. Alaminos. Kina brother. Labrador. Oo, Labrador. Labrador. Tapos, papunta ng ano yun? Dagupan. Dagupan. Yan, ako. Alam ko yung mga kapatiran natin yan. Sister Emily sa Dagupan. Sister Oo, Emily. hello po. Yan. And Hello Merry po, Christmas Sister po sa ating Emily. lahat. Thank Sino you, pa? Lord. Tarlac. Tapos, saan pa? Papunta ng... Pababa na tayo ng pababa. Ano nga? Sa... Tarlac. Nueva Ecija. Pampanga. Paniki, ha? Bataan. Sambales. Sambales. Umakit ulit dun sa taas Umakit eh. ng konti. Olonga po. Kina Yan. Sister... Kina brother... Brother... kina Flory. Sister Flory. Sister Flory. Repotola. Yes. Oo, hello po. Gusto na Oo po. nga eh. Oo nga. Thank you, Lord. Si Brother Ah, Mike, kumusta Brother rin po kayo Mike. dyan? Sino pa? Tapos, si Dr. Lingad sa ating Lingad, yes. Ah, Oo. Pampanga, Pampanga. Lubao. Lubao, Oo, yes. yun. Thank you, Lord. At sa ating Bataan, si Brother Fonseca. Brother Gary Gary. Fonseca and Sister Sister Merly. Nanonood Merly. po sila ngayon. Yes. Thank you, Lord. Oo, sa Maribeles. Maribeles. Ayan. Of course. Maribeles outreach natin. Doktora, ano? Doon nakalimutan na. Hindi na Doktora. Liwanag? Liwanag. Liwanag. O yan, Tama. thank you Okay. Lord. Sorry, loading po. Pero, thank you Lord. Ngayon sa Kuya po, Tapos... Nueva Paniki. Ecija. Paniki. Sa Paniki. Paniki na Ikaw sabi. kasama na. Oo, sa Kuya po, sa Paniki, sa Bungabon. Bungabon. Ayan, kay Nako, Nanay sa mga Nanay Deli. Deli. Thank you, Lord. Kabanatuan. Hello po sa inyong lahat. Pababa na ng... Siyempre kasi nanonood na sila ngayon dahil medyo
bakasyon na. Yeah. Yan. Kaya thank you Lord. Wala nang mga pasok. Ay, hindi pa wala. Ibig sabihin, bakasyon na ang mga panahon na to. Ano pa, Nueva Ecija, Bulacan. Bulacan. Ayan. Yes, of Thank you course. Lord. Good morning po sa inyong lahat. Nanay Emilia, kumusta ka na? Siyempre, yun ang pinaka... Ano tawag doon? Pinaka... 90 May ano na? edad, may edad daw. Pinaka-senior. 96 nga pa? Oo. Oh, 96. Pinaka may edad. 96, oh my Thank you, God. Lord. 4 na taon na lang. Tsaka Hindi hindi, nagsasalamin. hindi yun Hindi nagsasalamin. nagsasalamin. Walang maintenance. Wala din. Wala. Oo. Kaya nangangamoy na yung 100,000 niya. Yes. 96. Ay, 4 years na lang. Pabalato. Palakas ka pa, Nay. Ayan. Sino pa nga ba? Bulacan. North na yun, ano? Oh, yun ang last East ng ano. area. Northeast. Sa Kanya East ba? area East? natin. Oo, sa Alin ba Kainta. dyan ng East? Antipolo. Antipolo. Rizal area po yun. Rizal area. Oo, Morong, Taytay, Taytay, Cainta, Pasig. Hello po sa inyong mga kapatid na nanonood ngayon. QC ba? West yun eh. West natin binibilang ang QC. Quezon City. Oo. So, East area, good morning po sa inyong lahat and happy watching and Merry Christmas din po sa Kasama dyan inyo. ng talim eh, ha? Oo, sila Talim. Brother Boyet at saka Sister Mirna. Mirna. Good morning po sa inyo at sa mga kapatiran po dyan. Mhm. Sa West Talim. naman ay ang QC. Quezon City at yung ating Makati Fellowship Yes. area, yung mga prayer meetings natin na nandoon. Good morning po sa inyo mga kapatid. Sa South area, Medyo madami ang South. May low. May lower at Lower may South. lower, Ano, unahin natin. biglang Lower South po, hello. Ayan yung mga prayer meetings natin dito sa Parañaque, Alabang, Las Piñas. Yan yung mga nasa Lower South. Tagig. Tagig, yan. Tapos, Upper South. Dito tayo sa may bandang area na to. Tagaytay, Tagaytay. Mendez. Asubu. Ay, sa Cavite pa pala, si Sister, Charmaine Bayhonan. Ayan. Bayhonan. Good morning po sa inyo. Cavite area. Tapos, Mendez Outreach natin. Ano pa? Nasugbu. Sugbo. Kalo. Ang Kalo, kasama na niya ang Lemery. Kalaka. Kalaka. Oo nga. Opo, Tapos, good morning po. doon muna sa dulong-dulo, laylayan ng langit. Katandala. 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 Yun yung sakop ng Bulacnin area. Tapos, Oo. San Juan Upcoming Laia. yung kila brother sa may Batangas City, si kila si Siron. Bawan. Bawan, Oo, yes. Bawan, Brother hello po. Brother at Raymond Sister- and Sister- Nagge-geography tayo ngayon kasi di ba? Oo. Tapos, Bawan, Lipa City, Batangas City, Cuenca, Padre Garcia, ano pa, may nalimutan pa ba tayo? Mga outreach natin. Ano ba yan? Laia, syempre. Oo. San Pablo, lagot tayo. Of course, ang aking sariling, my home place, my hometown. Sa mga taga San San Pablo. Pablo. Alam ko Kababayan Hello. ko dyan. Candelaria, sina Candelaria. Brother Bobby, Sister Doris, Doris. Sister, Sister Flor. Yeah. and Brother Oloy. Oloy. Tapos si Candelaria. San Pablo City, Calamba, baka makalimutan natin ang Kalawan, Sister Ami. Oo. Los Baños. Thank you, Lord. Oo. Good morning po sa inyong lahat and happy watching with us. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Syempre, yung pinag-uusapan po natin this week, Dahil ngayon ay Christmas. Yes. Para maramdaman po natin ang tunay na tunay na meaning ng celebration natin ngayon. Pero sabi nga nung katulad nung inawit natin kanina, ito po yung ating verse of the week sa Isaiah 9:6. Yes. Basa. Okay. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Yan. Amen. Ayan. Kaya nga, di ba, ramdam na ramdam natin yung spirit of Christmas. Kasi nung December 3, nagsimula na tayo mag-celebrate. Di ba? Yung Nung ating anniversary, anniversary and Christmas 32nd celebration. anniversary natin.
nakakatuwa nga yung doon yung exchange gift natin, Brother Arnold, So, ramdam na natin yung spirit of Christmas. Ngayon mga kapatid, sa simula pa po nung Lunes, meron na po tayong reflection. Ano nga ba ang Pasko sa ating lahat? Alam ko po na yung iba, sumagot na po doon sa ating mga previous na na GMJ na segment. Nakakatuwa po na lagi po nating alalahanin ano nga ba ang Pasko sa atin. May ikukumpara po natin, katulad nga po, may ikukumpara po natin yung Pasko natin noon at saka yung Pasko natin ngayon. So, kung tutuusin, pag nagmuni-muni po tayo, wala po tayong magagawa kundi magpasalamat kay Lord. Yes. Talagang sobrang, anong tawag nun? Kailangan natin ng time. Kailangan natin talagang ipagmuni-muni para ma-appreciate natin ang buhay natin ngayon. So, tanungin na nga natin si Brother Arnold, what is Christmas? Okay. to you? Ako agad? Yes. Purihin ng Diyos. Okay, habang ako'y nagmumuni-muni, mga kapatid. Alam nyo, as I look back or think back, my parents has given us a very beautiful memory of Christmas. Why? Very beautiful. Kasi po, every time na darating ang Pasko, maaalala ko yung preparasyon na ginagawa namin. And we are already knowledgeable about Christmas is all about Jesus. Kaya nga po, kasama sa aming pag-set up, dekorasyon, ay yung manger, yung Belen, kung saan nandun ang the Holy Family, the Blessed Mother, Joseph, and of course, Jesus Christ. Yan. Tapos may kasama pa diyang star. Very symbolical, pati yung star na yan. Tapos hindi lang yon, ang special memory namin doon, pag darating na po ang Pasko, kami ay 8 magkakapatid. Sabay ganon. We're 8 in the family. Maaga lang umuwi kay Lord yung isang lalaki. Bata pa siya. But anyway, kami magkakapatid, pagdating ng Pasko, meron kami tinatawag na Christmas clean-up. Yes. Yung bahay po namin, talagang 1, 2, 3, 4, 5, 6, kung hindi ako nagkakamali, 6 yung bintana po namin. Alam niyo naman ang bahay sa probinsya, malalaki bintana. 6 na rehas po yan. Yan. Alam niyo mga rehas sa mga lumang bahay, may mga borroloy na gano'n. Magaling si Tatay Ipido. Siya gumawa nun. Kasi ang father ko po ay... Hindi na itinutulak ng kahoy palabas pagbukas. Ay, hindi po. Hindi ganun. Ang bintana namin ay kapis sliding, pero may bintana kaming rehas. But anyway, so much for that. Tigi-tigi sa kaming bintana para tanggalin yung lumang pintura at pipinturahan namin ng bago. Binibigyan kami ng father ko ng tigi-tigisang brush, tigi-tigisang yung kikil at steel brush. Hindi kami pagandahan kasi alam namin yung nakabantay yung quality control. Kasi yun ang forte ng father ko. Kasi meron kaming metalworks. Yan. Kaya, no, obvious naman na hindi kami magrehas. So anyway, kanya-kanyang linis yan. At alam namin kung ano dapat palabasin namin. Up to now, yung rehas namin buo pa. Lilinisin namin yan. Yan isa sa mga memories. At tuwang-tuwa kami. You know why? Kasi doon pa lang nagkaroon na kami ng feeling of importance sa bawat isa sa amin. Meaning to say, meron kaming silbi. Participation. At yun nagaganap yun every year. Sabi ko nga, such a beautiful and wholesome memory as I remember. O di yun, pagkatapos doon nalinisan namin yun, di doon nagtatapos yun. Pagkatapos ng mga clean up namin yan, tapos yung semento, babaldeyuhan namin. Di mabango na yung bahay. Next is the kitchen. Kaya marunong nga ako magluto Yan, kanya-kanya kami preparasyon, leche plan, cake, kakanin. Tinutulungan naman namin yung kapatid ng mami ko, yung tita namin na siyang marunong magluto. Kaya sabi ko, such a wonderful memories na up to this present time, I'm practicing it sa mga anak ko naman. Na pag darating ang Christmas, this is a preparation for the birthday of our Lord. How do we give importance to the celebrant? Hindi ba? Kasi yung iba, iba yung focus
Iba yung focus, alam nila, Christmas, regalo, handa, may mga bisita, something like that. But I'm so thankful and grateful dahil nung napunta dito sa gawain, Christmas is not just preparing those things, but Christmas, lalo nag-iba yung preparasyon. Kung nung una, kaya ka nagpi-prepare is because alam mo maraming bisita, taong darating, kinakailangan presentable ang bahay. But this time, we are knowledgeable. That's one way of showing how important our Lord is. Kung important, kasi dumating po sa buhay ko yung medyo naglaylo ko, sabi, Pasko, taon-taon naman yan, hindi na ako maglalagay ng ganito, hindi na ako magdidekorasyon. And then the Lord spoke to me, ganyan ba yung pagtrato mo sa birthday ko? Pag-alala mo sa birthday ko? Then, I know the Lord is speaking to me. So, sabi, sorry Lord. Kaya ngayon yung, yung dekorasyon ko sa Christmas, all year round. Hindi ko na tinanggal. At nagdadagdag na lang ako. But anyway, pero nandun na yung, yung kaisipan na why do we prepare? Why we put decoration sa bahay natin? Meaning to say, ganun natin inaalala ang ating Panginoon. Ganun siya ka-espesyal Yes. sa buhay natin. Not so much on visitors, food, or whatever, but more on you're doing that. Ngayon, yung mga food naman, nagkaroon na rin ako ng malinaw na, yes, we've got to prepare food. Why? One way of Thanksgiving din yun eh. Kasi once you welcome the visitors, you are already doing that for the Lord. Whatever you do to the least of my brethren, then you do unto me. So one way of showing your gratefulness, thankfulness, di ba? Nagbibigay ka ng aginaldo. Marami rin namamas ko sa inyo. Aba, masaya sa aming bahay. Okay, Hindi, yung nung bata ka pa, noon, ganon. Ay, nung kami. Oo. Namamasko kami. Oo. Oo. Sa mga ninong, ninang, lola, Oo. Ayun. Tapos marami rin pumupunta sa inyo noon. sa amin, bahay. oo. Oo. Eh sa amin kasi, magkadugsong yung Christmas at saka piyesta. Ay, oo. Yes. January 15 yung piyesta sa amin sa San Pablo. Kaya yung handaan namin, non-stop yun. From Christmas, New Year. New Year, fiesta. Kaya pag dumating yung bear month, tuwang-tuwa na kami. Masayang-masaya kami. Mm-mm. Oo. Yes. Christmas is a season of remembering. Yes, remembering. May kantang ano doon nakatayo May mo nga? standard song doon. At isa sa mga line doon, nais kong pamasko ay ang alaala mo. This is a standard song. Sekular na inaawit yan. Pero ito, maiko-connect ko kasi ang ating Panginoon is concerned siya sa relationship. Yun ang gusto niya sa atin eh. Na laging nasa kaisipan, laging nasa puso natin siya. So, di ba, doon sa Proverbs 3 verse 5, di ba, remember the Lord in everything you do. Remembering Him. Gustong-gusto ni Lord yun. Kaya, awitin ko yung kaawitin na yun. Bagamat ito ay awitin na isang mangingibig. Yeah. Mangingibig ka naman, inibig mo naman si Lord At eh. si Lord ang talagang matinding mangingibig. Amen. Ano, ha? Oo nga. Sige, ha? Pasensya na kayo, baka sumabit yung lyrics ko. Minsan lang isang taon, Pasko'y dumarating, may taglay na pag-ibig, ang simoy ng hangin. Sa buong sangtaon, minsan lang ang Pasko, nais kong pamasko ay ang alaala mo. Liligaya ang puso ko kung pag-ibig mo ang siyang matatamo sa buong isang taon.
minsan lang ang Pasko. Nais kong papasko eh, no? Ay ang alaala mo. Thank you, Lord. Pati na sinaalala mo kumakanta nga ba niyan dati? Naalala ko yung ating co-worker. Nakilord na siya, umuwi na. Brother Marlon. Marlon. Yes. Paborito. Kaya naalala mo. Kaya Ayan, naalala mo. hindi. Ay, ang alaala. Yung message kasi nung kanta na yon, actually, sa buong isang taon, actually, yung ginawa ng Gregorian calendar, December 25 ang birthday ni Jesus. Yes. Pero nakakatawa, yung isang year-round, ano siya, 12 months, pero taon-taon, inaalala natin to, yung birthday ng ating Panginoong Jesus. So, yung celebration, kapag celebration kasi ng birthday, syempre may handaan Yes. para pakainin yung mga bisita. Tapos, bilang bisita, meron namang gift Yes. para sa For the celebration. visitors, yeah. Ngayon, yung pagdadala ng gifts, 'di ba? Sabi, okay lang kahit walang gift, Mm-hmm. 'di ba? Okay lang basta ang presensya mo Oo. ang mahalaga. Kasi kaya ka darating doon, nakikigalak ka doon sa birthday celebration ng celebrant. Celebrant yan. Oo. Pero isa rin kapag sabi nga pagka meron ka ring yun yung pagkakataon, yung birthday celebration, yun yung pagkakataon na yung gift mo bigay mo sa kanya as a token of Love. love. Yes. Oo. Sa panahon nga natin ngayon, 'di ba? Makikita mo sa paligid natin ang daming mga pailaw, ang Yes. daming mga ang tawag niyan, pasyalan. Kasi yun yung form of celebration nila ng birthday ng ating Panginoong Jesus. So kaya nga ay siya nga pala. Salamat sa mga gifts. Yes. Oo, ang dami na naming natanggap Thank you, ng mga Lord. gifts, Saka mga sa kapatid. Ha? Appreciation kasi yun. Yes. Thank you, Darating pa. Lord. At sa darating pa, mga kapatid. Thank you, Lord, Sa for mga your darating pang tokens. gifts. Ay, Sister Jen, bago ko makalimutan, while I was listening to you, yung mga, talagang yung every part ng nativity is symbolical. Kaya tayo merong mga Christmas lights. Maraming bituin. Ganyan. It's because yung symbolical, yung bituin na nag-guide sa wise man going to the manger. Kaya hindi tayo basta naglalagay ng ilaw. May meaning din oo. na from that star, Natunto nila. nila kung nasaan ang Mesiyas. Yan. Kaya ngayon, may mga parol, hindi lang basta po dekorasyon yan, mga kapatid. Now we know that every decorations sa Christmas is symbolical. Ngayon alam niyo na, ang star speaks of the star that lead the wise man. Sininong Lito? Ay, ang galing Grabe gumawa ng yun. parol ng ninong ko. Oo, lagi yung Kanya yan. Oo, yun nandyan sa Dinedress up lang po namin. Yung pagkain napunta sa Comfy, yung giant parol namin, that's courtesy by Ninong Lito Santarenala. Ninong, dinamitan na po ulit namin ng panibago. Yes. But the frame is still the same. Oo. Thank you, Yun, Lord. 'di ba? Naalala ko nga kay Ninong Lito sabi niya talagang ang decoration niya lang sa bahay ay yung ang parol. Yes. Yun, yung star nga. Kasi nga, isa nga yung magpapaalala sa gitna ng kadiliman, pagka may liwanag yon, papaalala talaga na Panginoong Jesus ay nagdala ng liwanag Yes. sa buhay natin. So, talagang thankful tayo dun sa mga symbols. Hindi lang basta symbols yun eh. Yes. Talagang si Lord, meron siyang mga ginagawang paraan para magpakilala siya. Amen. Diba? Para ipakilala sa buong mundo na eto ko, Yeah. gumagalaw sa buhay ninyo, kasama ninyo. Yes. So, ganun kadakila yung pagmamahal niya sa atin. Kaya nga taon-taon Tama. yan Taon-taon That pinapaalala is sa all atin. because of His love for us. Opo. The love of the Father. Yes, amen. At saka yung spirit of Christmas, doon mo, di ba laging, yung sabi, panahon ng pagpapatawaran, Yes. panahon ng pagbibigayan. Pagbibigayan. Salamat lagi may panahon Yes. para, kumbaga katulad nun,
Pasko naman ngayon, patawarin mo Patawarin na ako. mo na yan. Pasko na. Pasko naman, patawarin mo na. So, nag-create siya ng ano, isang taong pagpapatawad. isang taong pagpapatawad. Tama, pwede rin. Oo. So, meron talagang binibigyan talaga tayo ni Lord ng pag-asa palagi na kapag ka merong kadiliman sa buhay natin, may liwanag. Pagka meron tayong, actually, yung pagpapatawad, hindi naman benefit nung pinatawad mo eh. Ikaw ang magbe-benefit alam mo kung bakit, nun. Sister Jen? Oo. Alam mo kung bakit? Kaya tayo, we are commanded, I may say commanded, Yes, oo. na to forgive, ha? To forgive. Kasi nga, gusto ni Lord na to keep our hearts pure. Because in Matthew 5:8 says, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kapag meron kang resentment, sama ng loob, hindi pagpapatawad, those are the things that makes your heart impure. So, paano mong ma-experience paano ma-experience the very presence of God if there's something inside your heart? Kaya nga si Lord sabi, patawarin mo na. Paano ako makakakilo sa buhay mo? Paano? Kasi si Lord nananahan sa mga pusong malinis. Kaya nga, di ba sinasabi mo, may Christmas clean up. Christmas clean up. Yes. Yun yung sinasabi mo kanina na every year, yun nga, nagsasabi yung magulang nyo na maglinis tayo, Maglinis palitan tayo. natin to ng kulay, ganyan-ganyan. Oo. Christmas clean up. So talagang doon pa lang makikita mo na hindi humihinto ang Diyos para abutin ang mga tao, para Amen. Amen. talagang maging malinis ang puso ng mga tao. So, talagang ang sarap mag-celebrate. Ang sarap i-remember yung dahilan ng celebration natin ngayon. Na Tama. talagang merong Christmas clean up, lilinisin yung puso, tapos may peace offering. Peace offering. Yun ang maganda doon. May The peace offering. Kaya panahon na, hindi halata Hindi galit halata. sa'yo, bibigyan kita ng regalo. Joke lang Paano po. ba yun? Peace. 3 days. Peace offering. May ganon. Yung may bilog? May bilog. Bigyan ka No, joke. 20. Ngayon pala nakita sa iyo na. May bago kami natutunan sa'yo. Yan. The spirit, yun nga yung espiritu ng Pasko, iba talaga. Dahil nga may Diyos na kumikilo sa buhay natin. Yung Tama. pag-ibig mararamdaman mo, yung kapayapaan, yung joy. Alam niyo po yung joy ngayon, yung joy of giving Mhm. and receiving, 'di ba? Una, yung joy of giving kasi natin, si Lord kasi unang nagbigay. Ang ating Ama sa langit. Yes, oo. So nung ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, 100%. Walang pagdadalawang isip. Walang pagdadalawang Buong buo. isip. Oo. Buong buo. Doon pa lang Di ba, Ah. madalas nga natin yan? Inaawit natin yan eh. John 3:16. Yes. ikantayin nga natin Sige how nga. awesome Okay talaga. lang nga, Okay, oo. Sabayan niyo po kami mga kapatid. Thank you, Lord. For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Once again, sing with us, brothers and sisters. For God so loved the world that He gave His one and only Son, for
but have eternal life. How awesome are your deeds, O Lord. Your faithfulness will last forever. As high as the sky is above the earth, so great is your love. So great is your love. So great is your love. So great is your love, Father. So great is your love for us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Great is His love for us. Sabi nga ng Psalms 89 verse 1 sa The Message version, I'll never quit telling the story of your love. Yes. Yan, talagang bilang mga Kristiyano, talagang dapat. Kaya nga yung kanta natin kanina, di ba? Pag-ibig ni Kristo'y ipahayag. Kaya yung Christmas never quits every year. Yes. Walang tigil, continuous. Sagana man, hindi masyadong sagana, tuloy pa rin ang Pasko. Yan, Amen. yan. Oo nga. Ikaw, Pastor, simple. Tinanong kita minsan Kanina ka pa ano dyan nga eh. yung ano yung Trabaho ka. Pasko sa'yo? Oo. Kala mo di ka kasali? Ano, salud pusa? Hindi. Dahil ang Anong Christmas, Christmas ay sa'yo? remembering. Oo, Naalala ko rin, Minister Arnold, nung Pasko. Di ba pag Pasko, kami naman, hindi ka naman, lagi ka naman kinukwento yun na hindi kami, ano yun, mahirap na tao lang. Pero kami, thank you Lord, dahil may Pasko, ano yun yung mga magulang namin, talagang pagka-Pasko, ano ba ang tawag sa probinsya? Ginagapang kami para maibili ng Yes, ng mga bagong damit, bagong sapatos. Kaya, yun, naalala ko, tuwing Pasko lang kami nakakabili, Minister Arnold, ng damit. Pasko sa amin, Pasko Bago. sa amin, bagong damit. Okay. Marami naman yun naalala ko yan Di ba nung araw na marami? talagang dahil kami nga, pero yung pagbili namin, Minister Arnold, ng damit, yung mga damit sa palengke lang, yung mga siyempre, ano naman hindi nga, Sa hindi naman mga, kami, parang sidera ba yun? parang yung, basta yung mga, Uy, wag mong may bayad din yung sa palengke lang. pero Oo. ibig sabihin, hindi mall. Ay, kami man, wala naman kasi mall sa, sa probinsya, Pastor Simple. Kaya- Noong time ko, wala pang mall. Kaya sa palengke lang di kami bumili sa mga ang tawag doon. May tawag tayo doon Oh. Tiangge. Tiangge. Ah, Yan. No, maski kami mga damit namin, tiangge na Kaya ngayon. sa amin yung Pasko, tuwan-tuwa naman kami pag magpapasko. Dahil sigurado may pagka-Pasko bagong lang, damit, bibili ng sapatos. damit. Kaya lang 'di ba, yung sa ibang probinsya kasi yung Pasko hindi sila naghahanda, mas naghahanda sila ng January 1. Ay Piyesta ng yung, New Year. Oo, para daw may Sagana. sabi ko nga, ba't di kayo naghahanda? Birthday ni Jesus yun. O, Eh di ba? kasi nga, hindi nga Oo. nila alam. Yes, oo. Ngayon alam na nila. Kaya pag-ibig ni Kristo ipahayag. Yes. Kaya yun ang nagagawa ng Pasko, di ba? Ang iba nga, parang para sa kanila, parang pagka-Pasko, malungkot na sila, walang pambigay, walang ganito, walang Yes. ganyan. Kami naman, noong mga panahong yun, kahit mahirap kami, tuwan-tuwa kami pag magpapasko na dahil yun nga yung pagkakataon namin para makabili kami ng damit. Oo. You're Kaya expecting for nakakayamang something. sabihin, talaga nakakabili lang kami ng damit pag magpapasko na. Pagpapasko. Di ba? Kaya maganda rin yung ginawa, yung Pasko. Di ba? Sabi ko nga, siguro kung hindi dumating ang Pasko, kailan kaya kami makakabili Wala ng damit? lang. Wala Wala, lang. wala. Diba? Dumadaan Pero lang ang panahon. Kaya kanya-kanya yan sa buhay na, lalo na ngayon, nung makilala natin ang Panginoon. Yes. Hindi na tayo Diba? nabili. Hindi na tayo nabili, binibigyan na lang. Yes, hindi na po. Promise, Thank ano you, ha? Lord. Oo. Hindi na nabili na. Maski sapatos, promise. Amen. Oo. Wala akong matanda na talagang yung bumili ng sapatos. Kasi nga, May nagpapadala, iba't iba. yun yung sinasabi natin na paying forward. Na yung naranasan nating pag-ibig
ni Lord, diba, naranasan mo yon, eh, hindi mo, ang maibabalik mo naman sa Kanya, to do good for the others. Yes, pay Diba? forward. Oo, yon. So, yun yung nagaganap sa buhay natin ngayon na kaya tayo, ang tawag nun, at saka yung na-appreciate nila yung service, yung pananampalataya na meron tayo kay Lord. Kaya yun yung nakakatanggap tayo ng mga extra blessings at saka yun yung promise kasi ni Lord. Hindi ka mag-worry sa mga pangangailangan mo kasi siya yung magki-care noon. Kaya nga 'di ba? Yun yung sabi ko sa kanya, simula po nung ikinasal kami ni Pastor Simple, mabibilang lang po sa daliri ng kamay. Pag bumili po kami yung costume, halimbawa, Yes. puting t-shirt, di ba? Yung mga ganon, yung mga biglaang, yun lang po. Pero, thank you Lord Wala eh. talaga. Oo. Mabibilang mo sa kamay kung kailan ka bumili ng sapatos, kung ano. Pero hindi eh. Yes, oo. Dahil Yun yung- the Lord provides. Yun dahil sa bagong relasyon, yung bagong relationship natin kay Jesus Jesus Christ. We grow deeper habang nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Ngayon, thank you Lord kasi ngayong araw na to, batiin naman natin ang mga Special day nila. Oh, Yes, may mga kaarawan. oo. Special day. Yan, tingnan Ano natin mo, kung sino Oo. may kaarawan ngayon. dahil Anong ngayon date? ay December 22. Wow. Ay nako! Dami. Thank you Talaga Lord. naman. December 22, happy birthday kay Sister Leia Batalier. Yes, ang asawa ng ating Nagluluto chef. yata ang brother husband niya. Yes. Brother Rodiel. Ah. Wow, birthday mo ngayon, Leia. Leia, Happy ano, birthday. aming- Sister ating- Jamie Hapin, happy Uy, birthday Sister din. Jamie. Thank Sa you. Bohol. Yan, Sister Annette Kiman. Uy, Happy Mare. birthday. Kumari ko yan, kumari ko yan. Birthday. Mare, nung handa natin. Ay, magka-birthday sila ni Sister Emelda. Ibayashi, Oo, ha? Sister Emelda Magkapatid. Ibayashi. Happy birthday. At Yes. yan, magkapatid silang dalawa. Brother Enzo de Los Santos. And Sister Karina Balisteros. Taga ano yan? Aurora, Isabela. Aurora, Pamangkin Happy ni birthday, kapatid. pamangkin ni Ninang Cora. At meron tayong advance kasi wala Oo. tayong ano eh. At para bukas na birthday, babatiin Yes. na rin namin ngayon, mga kapatid. Bukas ay December 23. Advance happy birthday kay Sister Mel. Lalo. Agad yan po sa Mel lipa. Lalo. Urias. Asawa siya ni Brother Rick. Ah, Urias. Oo, oo, oo. Yan ang kanyang maiden name. Yes, Lalo. oo. Okay, Sister Urias. Shane. Sanyosa. Sanyosa, happy birthday, Shane. Sister Shane. Brother J.M. Cariaga, happy birthday. ni brother, Advance ating- happy yeah. birthday. Sister Brother Ray. Nina Arceo, Brother Gio Aquino, Uy, tagal pa advance happy birthday. Advance. Sister Jan Yabyabin, advance happy birthday. Yes. And advance happy anniversary din po kay Brother Larry. Uy, Ninong, and Sister Ninang. Linda Gaviria. Gaviria. Sila pala ay mag-anniversary. At mamaya, happy wedding. This kay- is the day for Ah, our... pamangkin ko yan, pamangkin ko yan. Oo. Oh, Ah, yeah. Kay Sister... Ay, kay Brother John. Mel. And kay kay Sister Sister Jolly. Jolly. Na Yeah. anak ni... Congratulations and Brother, best Sister wishes. Joy at Oo. Brother Louie. Yan. Happy birthday and enjoy your day. Take it away, Brother Bong. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Yes, Happy- happy birthday, mga Yeah. kapatid. And happy anniversary, anniversary. Ninong Ninang. Oo. Enjoy your special day. Thank you, Lord. At sa ating repeat news song of the week, yan, si Yan, Cristo Cristo ang ang Aguinaldo. By Composer? Composed by Sister Joanne Biscara ng Yes. ating Kalo Outreach. Nakakatuwa, no? Ang dami natin mga kapatid na composers. Ano? Oo nga.
to think they are just simple people just like us. Pero they can compose. Ibang gumamit sila. Guided talaga. by the Spirit of God. Guided by the Oo. Spirit of Yun God. yung yun yung gift nila kay Lord. Mag-compose ng kanta. Sige po, pakinggan natin. Isang sanggol ang sinilang sa mundo, nagbibigay pag-asa sa tao, nag-iisang Mesiyas na may kabanalan. Jesus ang kanyang ngalan. Simoy ng hangin dumadami sa'yo, tila nalalapit na ang Pasko. May ngiti sa labi ang bawat tao, kagalakan ang hatid nito. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Ano nga ba ang Pasko para sa'yo? Ito ba'y pagtanggap ng aginaldo? Pagbibigayan, pagmamahalan, kapayapaan ang hatid sa mundo. Sa mundo. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Pagkat si Kristo ang Pasko. Si Kristo ang aginaldo. Siya ang daan at ang katotohanan. Siya ang buhay at ang tanging pintuan. Ligtas ka sa Kanya. Ligtas ka sa Kanya. Ligtas ka sa Kanya. Ligtas ka kay Jesus. Si Kristo lamang ang ating kaligtasan, wala nang iba, wala nang iba. Si Kristo lamang ang ating kaligtasan, wala nang iba, wala nang iba.
ang tanging pintuan. Ligtas ka sa Kanya. Ligtas ka sa Kanya. Ligtas ka sa Kanya. Ligtas ka kay Jesus. Amen. Thank you, Lord. Yun. Ligtas tayo sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, that's the reason bakit nagse-celebrate tayo ng Christmas. Yung kaligtasang tinanggap natin, worth celebrating for. Worth celebrating, that's the At word. hindi lang yan. Kumbaga, pinapaintindi sa atin nung ipinanganak si Jesus Christ, talagang para yun sa ikabubuti ng sangkatauhan. Kasi Sister Jen, before Jesus came to this earth, the whole mankind is already on their way to their doom. Yes, oo. Patungo na sa kapahamakan. Mahal na mahal tayo ng Ama. Siyempre, special, ano tawag nan? Obra maestra Oo, tayo. obra maestra tayo. Because of Papabayaan His ka ba? love, yes. Diba? Kaya siya rin ang gagawa ng special creation. Special child. Talaga naman special time lahat. Thank you, Lord. O, di ba ngayon naiintindihan natin yung special? Yes, oo. Hindi lang siya pantawag sa... Ba't nga ayaw nila na special child? Hindi, iba na ngayon ang tawag doon. Meron tawag ngayon doon, hindi special medical child. Sister term. Jam. Hindi, meron pa isa pa. Yung special antesion. Oo. Basta hindi na natin naintindihan. Pero nung araw, iba yung isip natin Yun, doon sa... special needs. Oo, These are people with special needs. Yeah. Oo, yun. Pero yun nga, dahil nga gumawa talaga ang Diyos ng paraan para i-save ang sangkatauhan. Na which is yung kanyang obra maestra. Kaya nga, yun, Pastor Simple, ikaw yan. Yeah, Thank okay. you, Lord. Salamat sa Tatrabaho ka na, Panginoon. Pastor. Kanina pa kami ni Sister Jen. Salamat kay Lord. Thank you, Lord. Minister Arnold, nakasama namin ko dati. Thank you, Akala ko Lord. sasabihin, salamat, Pastor Simple, naging guest kita. Yeah, thank you, Lord. Tama-tama yung pinag-aaralan natin ngayon dahil yung awitin pa lang natin, Minister Arnold, kanina, sabi nga doon pero nais ko munang basahin sa sa Isaiah 9:6 matatagpuan yan Ganito ang nasasaad. Sa Tagalog, yan, kanina, ito po yung aming inawit. Sabi dito sa Isaiah 9:6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yan, purihin ang ating Panginoon. Alam nyo, talagang salamat po sa ating Ama sa Langit, sapagkat dahil sa pagmamahal niya sa atin, pinadala na nga po itong ating Panginoong Kristo, na sabi nga dito na siya po yung ating magliligtas sa atin. Ngayon po, ito hong ating mga ilang bagay po ang nakapaloob dito sa ating binasa. Sabi diyan, ano daw po ang itatawag sa kanya? Sabi diyan, siya ay tatawaging wonderful. Yan, alam niyo po, yung palang mayroon palang Hebrew word diyan, yung wonderful. Wonderful. Anong basa nga dyan, Ma? Yung Pele. P-E-L-E. Pele. Pele. Yung po pala ang ibig sabihin niya na ang meaning po niyan ay miracle. Miracle. Ang Tagalog minister, ano na miracle? Walang Himala. Himala. Oo, Yan po yung himala. Tagalog niya pagka sinabi Hindi natin milagro, wonderful. no? Kasi Spanish yung Ano po milagro. yan? Himala. Ibig sabihin, no? Sa Tagalog ay kahanga-hanga, kamangha-mangha. Kamangha. Alam nyo, natatandaan ko nga po yung di ba sino Moises? Tingnan po ninyo doon sa dito nga po sa Exodus 15:11. Ganito po ang nasasaad dito. Panginoon, sino po ba ang Diyos na katulad ninyo? Wala kayong katulad sa kabanalan at kapangyarihan. Kayo lang po ang Diyos na gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Amen. Ang sabi po dito, wala daw pong ibang kamanghamanghang bagay na gumagawa maliban sa Panginoon. Ay, yan po, alin nyo itong Exodus 15, ito po ay awit po ni na Moises yan Napatunayan po nila kung paano po naghimala ang Panginoon. Isipin mo nga naman yun, yung ginawa sa kanila nung sila'y hinahabol ng humahabol sa kanila. Yung mga Mga Egyptians. Egyptian. Di ba malapit na silang mahahabol naman talaga sila. Pero anong ginawa ni Lord? Di ba hinate, nagkaroon ng Pinabuka yung dagat. pag-ikan? Pinabuka yung dagat. Kaya hindi sila nakahabol. Kaya sabi diyan,
siya, ang Diyos daw lang po natin ang may karapatang gumawa niyan. He's the Kaya God nga of ang miracles. tawag diyan ay kamangha-mangha at tayo din po napapatunayan natin 'yan. Ako meron din po isang kamangha-mangha din pong ginawa ng Panginoon sa amin buhay. Natatandaan ko po, ang tatay ko po isang ano po yun isang karpintero, panday sa Tagalog. Mhm. Ang tatay ko po, natatandaan ko po noon, magkakasama kami, na meron pong yung mga bahay sa probinsya, may second floor na gano'n. Di po ba marami pong mga andam yun na nakalagay? Alam niyo ba nung, simple po, ang tatay ko nag-aasinta ng hollow block, tapos bumababa, gano'n sila Alam niyo po bang habang sila nasa baba, merong umakyat. Tapos yung kawayang gano'n, nahulog po. Alam niyo po bang tutusok na ganon, kitang-kita ko po talaga natatama sa tatay ko. Pero alam niyo po ba na talaga namang sipin noong mga panahong yon, ano ang tawag diyan? Kay Lord na rin tayo, nag-aatin-atin na ng prayer meeting. Para bang nagkaroon ng, Lord, napatawag ako sa Panginoon. Alam niyo po yung kamanghamang ginawa ni Lord. Parang pag gano'n ang kawayan, lumihis ng kaunti. Dahil yung Praise pundulo God. ng kawayan, may tinamaan din sa may bandang itaas na para bang sa probinsya, sumihisay Brother Arnold, yung kawayan. At sa halip po natatamaan yung tatay ko, lumihis. Praise Kaya God. ibig sabihin, di ba, yun ang kamangha-mangha ng Pastor, pangalan ng simple, Panginoong Isus. speaking of kamangha-mangha, lahat naman tayo is everybody's experience, ano? Every Christian's experience. Kasi hindi na recognize to ng mga unbeliever. Pero tayo bilang mga Kristiyano, we recognize the hand of God. Maski sa akin, Pastor, simple. Alam mo naman yung mga naging, tanda mo yung pinakamatindi kong aksidente, yung nakatulog ako sa pagdadrive, Yung na head-on collision Sierra ako. puti ba yan? Hindi, yung blue. Blue. Yung Blue pala. XLT. Blue. Okay. Yung XLT. Nakatulog ako noon. Katanghali ang tapat. So, in other words, pumunta ako sa kabilang lane. So, true enough, nakipagsalpukan ako sa sasakyan. Alam niyo, yung manibela, pumasok talaga sa sikmura ko. Maging yung sasakyan, hindi na rin napakinabangan. Alam niyo ang milagro doon, because it's the God of yesterday, today, and forever. I was able to call the name of the Lord. Nung pagbangga, nagising ako, agit-itan ng gulong kasi lahat nagpeprenuhan na Pagdilat kong ganon, yung last na vehicle na hindi nakaiwas, yun ang nakasalpukan ko. At pagbangga, bang, dire-diretso, pati yung manibela nga, pasok na dito sa aking lower abdomen. Isang bagay lang natawag ko, Lord Jesus. Tapos nanlamig na yung dulo ng paa ko, umakit sa binti ko. Tapos pagdating sa leeg ko, yung malamig na nararamdaman ko, I pass out. Then after I pass out, alam ko just a few seconds, nakaramdam ako ng mainit na hangin na pumasok sa sikmura ko, kumalat pababa pataas, nagising ako. And I know that's the breath of the Spirit. Bumalik sa akin. So doon talagang buhay ang Diyos. Just call upon the name of the Lord, Jesus. Kasi walang ibang pangalan sa silong ng langit kundi ang pangalang Jesus. Buhay ako. Nagpa-x-ray ako, may konting crack, pero sabi ng doktor, nagse-self-heal yan sa lower ribs ko. Pero hindi na ako ina-operahan noon. That's how good. Kamangha-mangha. Kamangha-mangha Yan, talaga. Kaya Diyos. talagang Oo. kamangha-mangha. Yes. Kaya yun nga, katulad ng ating pinag-aaralan talagang dahil napatunayan natin kung gaanong kamangha-mangha siya. Yes. Yung servisyo naman natin kay Lord, di ba? Katulad nakikita ko naman Brother Arnold yan sa iyong pagsiserve kay Lord na talagang ito na yung Ito na yung buhay natin. buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yung pangalawa, ano ang tawag sa kanya? Siya yung counselor. Tagapayo. Yan, tagapayo. Sabi nga, ano sa Hebrew word yan? Yung salitang Yaat. Yes. Diba? Ya. Apostrophe at. Yun po yung ibig sabihin yan Sabi dyan, Jesus is the supreme counselor. He alone is the one who is qualified to give counsel and advice to all. Amen. Diba? Talaga naman na ang Panginoon, sabi nga siya po yung ating dakilang tagapayo. Tagapayo. Alam nyo, kakaiba talagang magpayo ang Panginoon. Natatandaan ko, Minister Arnold, doon sa John 8. Mhm. Diba? Nung mga unang panahon, mayroong batas si Moises doon na yung mga babae, pag nahuling, nakikiapid, anong gagawin? Babatuhin. Diba? Dadalhin sa plaza, Stone tapos to doon death. babatuhin. Yeah. Yes. Ay nakahuli yung mga mga dalubhasa sila Nahuli nila. Si P nung batas dinala nila kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, ito po, 'di ba? Ayon po sa kautusan ni Moises, sabi niya, ay nahuli po ito sa pakikiapid. Sabi niya, 'di ba ang utos po, babatuhin hanggang mamatay.
Pero alam nyo, dahil The wisdom. tinanong niya si Lord anong maipapayo? Alam nyo kung anong sabi ni Lord? Sabi ng Panginoon sa kanila, sige, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato. Diba? Ano nangyari? Pagtingin nila, wala na. Yung mga nagdala, walang bumato. Bakit? Good counsel Good kasi. counsel ang Good binigay. Oo. Diba? Ibig sabihin, no? Nakaka-penetrate sa puso. Yun In eh, fairness, diba? ha? Kakaiba Ang lakas talaga pa rin ng konsensya. Oo. Oo. Kasi kung hindi na konsensya yung mga taong yun, hindi... Oo ano nga eh. eh. Pero Kasi proud ganun sila si eh. Lord Ito, eh. nahuli Oo. po namin. Eh, kaso, Pero kaya lang, tinanong nila si Lord Masyado eh. makapangyarihan. Ganon si Lord. Diba? Talaga namang yung kanyang advice sa atin, yung payo niya sa atin, kaya natatandaan ko rin nga doon sa Proverbs 2. Diba? Pinapakita sa atin yun. Sabi nga doon, makikinig tayo doon sa payo ng salita ng Diyos. Amen. Bakit? Ang payo ng salita ng Diyos, hindi tayo maliligaw dyan. Lagi nasa katotohanan. Yeah. Yung pangatlo, ang sabi dyan, siya yung the mighty God. Siya yung makapangyarihang Diyos. Sa Hebrew word naman, yung salitang gibor. Nako, ibig sabihin yan, powerful, mighty, strong. Diba? Pag sinabing strong, laging laging malakas. Malakas. Hindi na kailangan na rin ang vitamins. Di ba? Yeah. Siya na yun eh. Siya na yung Diyos natin na Sabi nga dyan, mighty, makapangyarihan. Hindi lang the conquering God. Ang sabi dyan, kaya niyang gawin ang lahat. Kaya nga doon sa John 1, verse 1, anong sabi doon? Sa pasimula pa ay naroon na ang salita Yes, at ang salita ay Diyos. Diyos. Diba? Kaya, diba, sa buhay natin ngayon, yun po ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Siya po yung makapangyarihan nating Diyos. Sa Hebreo 1:8, tinan po nyo ha, meron din po akong nakita dyan eh. Dito po sa Hebreo 1, verse 8, Minister Arnold, napakaganda rin na nakalagay. Sa Hebreo 1, verse 8, tingnan nyo na nakalagay dito. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Yeah. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Yan. Ibig sabihin, maghaharing may katarungan. Mighty God. Siya yung makapangyarihan nating Diyos. Diba? Hindi lang yan. May nakalagay pa rin sa sa 1 John 5, verse 20. Basahin ko rin sa inyo mga kapatid ha. Pakinggan po ninyo kung ano sinasabi ito. Kaya nga sinabi siya yung makapangyarihan nating Diyos eh. 1 John 5:20. Ito naman po ang nasasaad. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Yan nga po, yan ang tunay nating Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos. Hindi tayo mga kapatid nagkamali. Yeah. Sabi po ng Bible, tayo po'y nasa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Di po ba? Kaya nga sabi nung inawit natin kanina, siya ang daan at ang katotohanan. Siya ang buhay at ang tanging pintuan. Di ba? Ibig sabihin, yan na yung Diyos natin na makapangyarihan. There's no Saan pa other po way. ba tayo pupunta? Di ba? Sa Kanya na lang. Sapagkat siya po yung Diyos natin na makapangyarihan, kaya pong gawin ang lahat ng bagay. At hindi lang po yan, meron pa rin pong nasasaad dito. Sa aklat po ng Roma, Kabanatang 9, talata pong 5, ito naman po ang nasasaad. Sa kanila rin nagmula ang patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang laki. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Hallelujah. Doon daw pala nagsimula yung mga patriarka. Diba? Hallelujah. Kaya thank you, Lord. Tayo ay Diba? naging Ibig sabihin may mga patriarka Oo, na family. ginagamit si Lord. Ibig sabihin, no, di ba, nakikita natin. Kaya nga sabi ni Brother Arnold kanina, nung pag naglilinis sa Pasko, ano yun? Magkakapatid. Sama-sama, magkakapatid. Patriarka nga di ba? Ibig sabihin, no, sama-sama Sama-sama. na Tulungan. magkakapatid. Walang kompetensya. Diba? Walang kompetensya. Basta ang pinakamahalaga, Unity, doing our best. yung utos ng magulang, Yeah. ito ang gawin mo, hindi, hindi, sabi mo nga ba, walang, Walang paligsahan. walang paligsahan. Okay. Basta ang mahalaga, magawa. Ang pinaka-motivating factor namin is kailangan masiyahan yung magulang namin noon. Yan. Kaya gagawin namin yung the best. Yan. Para Totoo naman. masayahan yung magulang. Yan. Yun din naman din. Kaya nga sa paglilingkod natin, di ba? Pinapasaya natin si Lord. Yes, ang Diba? ating Sa Ama buhay natin. sa langit. Amen. Thank you, Lord. At ang pang-apat po, yung ang tawag sa kanya ay everlasting Father. Yes, Walang walang hanggang Ama. Yes. Jesus is the Father of eternity. Amen. Ano ba sa Tagalog ng eternity? Parang ano yan? walang Walang hanggan. hanggan niya. Parang walang katapusan. Walang katapusan. dulo. Walang parang dulo. bilog.
Kung Para si bang yung bilog? Abraham ang father of faith, si Jesus naman ang father, of eternity. Mother of eternity. Oo. Diba? Nasa kanyang buhay na walang hanggan. Nasa kanya. Sa kanya na nga po lahat makikita yan eh. Kaya nga dito, tingnan nyo, basahin ko rin ha. Dito sa Hebreo 1, verse 2. Tingnan natin sandali. Hebreo 1, verse 2. Ngunit nitong mga huling araw, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana sa lahat ng bagay. Hallelujah. Diba? Ano nga bang tawag dyan? Sabi nga, the planner of all Uh-huh. ages. Of all ages. The planner Sabi of all dyan, ages. Jesus is the same Yesterday, today, today, and and forever. Hindi po siya, hindi never siya nagbabago. May Diba? awitin Ang dyan. tao nagbabago. Ano yan, ano? May awitin dyan. Ano Ewan tayo? ko kung alam nyo to. Ito'y, Baka pagkaluma. Anong awit niya, Minister Arnold? he never changed. He's the same yesterday and forever. Sige nga po. Baba natin. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. He never changed. He never changed. He's the same today and forever. He never changed. He's the same. He's the same yesterday and today. He never changed his love for us. He's the same. Yesterday, today, and forever. Sing with me. He never changed. He's the same. Today and forever. He never changed. He's the same. Yesterday and today. He never changed his love for us. He's the same. Yesterday, today, and forever. Yeah. Yun. Ang buhay na walang hanggan ay akda ng ating Panginoong Hesus. Amen. Diba? Kaya nga sabi diyan, dahil sa Kanya, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God. Yun ang pangako sa atin. Ang panahon napakaganda, di ba? Kaya nga minsan, maiiyak ka talaga pag inaalaala natin yung ating bang kakulitan dati. Di ba? Yung katigasan ng ulo natin. Pero thank you, Lord. At dahil po sa kanyang pagmamahal, tayo ay, nung sumunod tayo sa kanya, ito na po. Binago ang buhay Binago natin. yung buhay natin. Kaya nga sa ating ngayon, yun nga, lagi nga tayong nire-remind na yung Kapaskuhan, isang pagpapaalaala sa atin yun na dahil nagkaroon ng Pasko dahil sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga kailangan natin na i-encourage din yung iba kasi Jesus Yes. never change eh. Ganun yung pagmamahal niya para sa lahat ng tao. Kaya nga tayo ngayon na nakaranas ng pagmamahal ni Lord, ang ating tungkulin ay i-share Yeah. yung pag-ibig ni Lord sa mga tao para sa ganun maranasan nila at magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Dahil nga Jesus is the Father of eternity. Nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Yan. At ang panghuli po, ang sabi diyan ay siya yung Prince of Peace. Oh. Sabi nga, siya po yung prinsipe ng kapayapaan. Jesus is the peaceful prince. Peaceful, ibig sabihin mapayapang prinsipe. mapayapang Yan, hindi prinsipe. nagagalit. Punong-puno siya ng tayo mga kapayapaan. prinsipe tayo. Walang kapayapaan. Prinsipe na Prinsipe Pero ng dahil na kay Lord. Yeah, thank you, Lord. Basahin ko lang doon sa Isaiah 2, verse 2 to 4. Tinan nyo ha. Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at mamumukod sa lahat ng burol. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Maraming tao ang darating at sasabihin ng ganito, umakaya tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan
at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. At sa verse 4, sabi naman po dito, siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng mga tao, kaya't gagawin na nilang araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway at sa pakikidigmay di na magsasanay. Tinan po nyo ha. Siya yung kapayapaan. Tinan nyo ha. Sabi dito, ano daw po ang gagawin? Yung mga araro nila, Siya yung daan sa pakikipagkasundo. Diba? Salamat sa Panginoon at marami sa atin. Diba? Nung hindi pa natin kilala si Lord, hindi magkakasundo. Yes. Pero thank you, Lord. At dahil nga po siya, sumunod tayo sa Kanya, siya nga po yung ating prinsipe ng kapayapaan nung ialay natin yung ating buhay. Minister Arnold, may kanta rin ba tayo dyan? Ito po yung awitin dyan. Thank you, Lord. He is my peace. He has broken down every wall. He is my peace. Jesus is my peace. Once again. He is my peace. He has broken down every wall. He is my peace. Jesus is my peace. Cast all your cares on Him, for He careth for you. He is my peace. Jesus is my peace. Cast all your cares. Cast all your cares on Him, for He careth for you. He is my peace. Jesus is my peace. Thank you, Lord. Yan. Sa Isaiah 9:7, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon magpakailanman. Amen. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Praise God. Kaya napakaganda sa buhay natin ngayon, ngayong kapasuhang ito, meron tayong kapayapaan. Di ba hindi tayo katulad ng iba na, naku, wala akong pambigay sa inaanak ko, wala akong ganito. Ngayon may kapayapaan na tayo. Bakit to? Sapagkat ang Diyos po natin, siya yung ating prinsipe ng kapayapaan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Okay. Kaya nga po, di ba? Sabi nga, ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Yes. So, ibig sabihin, dahil siya ang mamamahala, sinurrender natin yung ating buhay natin sa Kanya, yung ating gawi, yung ating kaisipan, yung buo nating katauhan. At sa ganon, magpa-function siya bilang, sabi nga kanina, kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. So dun pa lang, thank you Lord talaga tayo. Lalo na pagka-surrendered life na tayo sa Kanya. Kaming mga worker, nararanasan po natin yon, yung surrendered life. At yung blessing nga ng Word of God. So, ini-encourage din natin. Sabi nga kanina, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So, anyayahan natin lahat na wag po tayong, anong tawag nun? Sumuko. Sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala kay Lord. Ngayong Paskong ito, mga kapatid, bigyan po natin ng pagkakataon
muli ang mga mahal natin sa buhay para po maranasan nila yung pag-ibig na naranasan natin kay Kristo. Huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil sabi nga, yung tala sa kalangitan, pag tumingala ka, magbibigay lagi yan sa atin ng pag-asa. Sa gitna ng kadiliman, laging may stars, wag lang may bagyo. Di ba? Pero pagka ordinary day, Pag may bagyo, walang istorya. meron nakatago lang sa sa, anong tawag doon? Sa ulap. Pero, pag-asa natin ay laging nasa Panginoon. Kaya, Merry Christmas po, mga kapatid. At nung Merry Christmas na ito, ay i-share po natin sa buong mundo. Yan. Kami po ay magtatapos sa awitin para po sa ating salamat po sa mga kapatiran nating nakinig. At alam ko po na nawa po napagpala tayo ng kanyang mga salita. Amen. Ingatan po tayo ng Panginoon. At kami po ay magtatapos muli doon sa awitin namin. Luwalhati sa Diyos Sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Maligayang Pasko sa ating lahat. Pag-ibig ni Kristo'y Ipahayag. ipahayag. God bless po, Merry mga kapatid. Merry Christmas, everyone, and enjoy the Thank you, season. Lord. Amen. 2 Timothy